Let's start with a question this morning. The question is this. What is your ministry today? Ano po yung ministry ninyo ngayong panahon na to? Kasi po noon, as I was starting ministry, sinamahan ko lang po talaga yung nanay ko, si Ma'am Alice nila. Si Ma'am Alice ay nag-lead siya ng kids ministry sa JLB. Tapos, yan. Tapos, noong time na nililid po niya yung kids ministry, ako naman po, para samahan lang talaga siya. At pagkatapos po noon, medyo edad-edad na, or mga siguro high school student, college po na, nawalan po ng music team yung JL at that time. So doon po kasi ako dati nag-church. And I'm not ashamed, kahit alam ko naka-record tayo, I'm not ashamed to say na doon po nag-start, na doon ko nakilala si Jesus. Baka mag-mic na lang ulit ako kung mas safe wag nakalabas Yan lang. Sanay lang mga kapatid. Madali kasi mag-preach pag nakaganto eh. Yan lang. Try natin yan. Okay. So, yan. Good. So, nung nandun po ako, tinatry ko mag-submit sa aking father at tumulong. Kinailangan ng music team. So, ang una ko pong instrumento that time, piano. Believe it or not, una ko pong instrumento, piano. Tapos, na-inlove po ako sa gitara. Pero yung sa unang banda, sa bandang magkakasama, nagbe-bass po bass guitar. And then, kinailangan ng drummer, so nag-aaral ako mag-drums. So, yun po, hanggang ngayon, nagtita niya, nagagamit ko naman siya para makatulong sa worship team. In case wala si Justin or sila Carl, may gagawin. Tumutulong po ako. And kasi po, nakikita natin, ministry po yan. It's part of ministry and what we're doing. So ngayon, kung bakit ka nasasabing what is your ministry today, this is my question is, ang view ko nun sa ministry, ay nasa stage ka at may ginagawa at nakikita ka ng maraming tao. Yun ang view ko sa ministry. Dancing ministry, or somehow parang nagsaserve ka sa loob ng church. Yun yung view ko sa ministry during that time. Pero hindi ko nakikita na kung nasaan ako, ministry na siya. From the word minister, wherever we are called to proclaim the gospel together. That is ministry. Ang ministry ay ganito. For example, merong babae nililigawan ng lalaki. Yung lalaki hindi kilala si Jesus. Si babae kilala si Jesus. Yung minister sa dalawang yon, sino? Yung babae. Kanino siya may minister? Sa lalaki kasi nanliligaw, gusto rin niya. So, yung buhay niya, testimony sa katotohanan ng Diyos. And ang gagawin ni babae, she will pray, she will share, and she will live out the values of a Christian life. So for example, ganito, si lalaki ay ayaw sa Diyos, ayaw sa church, ayaw na ganito. Sasabihin niya, hindi mo ako niligawan. Hindi mo ako pwedeng lapitan. Hindi pwede. Mahal ko si Jesus. Gusto mo ako, kailangan pumunta ka ng church. Anong ibig sabihin na? Nagsiset na siya ng standard. If magiging tayo, kailangan pumunta ka ng church. Mahal ko yung Diyos eh. Bigyan ko pa kayo ng example. Sa mga magulang, kung dito ka nakatira, magsisimba tayo. Pastor, hindi ba legalistic yun? No. That's setting up values na ito mahalaga sa atin. Mahalaga sa pamilya natin ang mag-church. Natutuwa po ako pag inaayusan ng misis ko si Teo. Sasabihin niya, hindi tayo ginagawa natin ito tuwing Sunday. We will do this on Sunday. Because the Lord's Day is not an option to Christians. Hindi optional ang pagsamba. Hindi pwedeng pag-feel ko, magsisimba ako. Pag hindi ko feel, hindi ako magsisimba. Kailangan matranscend ng emosyon mo yung pagsamba.
Mali po ba na sumamba tayo ng may himsyon? Hindi naman. Kung naiiyak ka habang maawit, that's the thing. Ibig sabihin, mahal mo talaga si Jesus, lalo na Pilipino. Tignan yung mga Pilipino written songs. Diba? Sound yung pero pag napansin nyo, yung mga kantang yun, nahiling ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Pag tinranslate mo yun, parang masyado siyang madamdamin pag Tagalog. May nararamdaman ka. Kasi gano'n ang Pilipino eh. And as we dedicate our time, tandaan nyo to, you are in ministry today, wherever you are. Kaya pag ikaw ay nag-compromise, for example, sa trabaho, gusto nilang gawin to, alam mo kasalanan, nag-compromise ka, hindi ka nagiging asin at ilaw sa mundo. Pero pag tinayuan mo yon at sinabi mong mali yan, hindi ko gagawin yan, kasalanan yan, nagiging ilaw at asin ka sa mundo. Mahirap ba? Yes. Mahirap ba? Of course. Kaya imposibleng maging Kristiyano sa mundo kung wala ang Holy Spirit. Kaya humihingi tayo ng tulong sa Banal na Espiritu. Kasi we do ministry today. Mga kapatid, this is a question I want to ask you today. Anong ministry ngayon? Teacher ba kayo sa school? Marami tayo dito, teacher sa school. Si Joshua, si Alit, si Leo. Even myself, naturo na ako sa school. Are you an employee? Are you a business owner? Ang dami eh. Nasaan kayo? Gusto ko malaman niyo kung nasaan kayo, ministry niyo yun. Nakatingin sa inyo yung mga tao at sinasabing Kristiyano ka nga ba? Kung ikaw ay manliligaw na lalaki sa isang babae, tinitignan niya kung Kristiyano ka nga ba? Kung totoo ba yung sinasabi mong faith na meron. At dito natin nakikita today, yung ministry at yung tsura. Dalawang verse lang po tayo today. Pero gusto ko makita natin yung emphasis ni Paul sa ministry. Hingi tayo ng help sa Holy Spirit ngayong umaga. Let's pray. Father God, we thank you so much for this time. Lord, open our eyes to the truth of your word. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. So, malinaw yun. Nasaan tayo ngayon? Sa chapter 4 ng Philippians, may nangyaring twist. Nagbanggit si Paul ng pangalan. Nagbanggit si Paul ng pangalan. Hindi po nagbabanggit si Paul ng pangalan. Opponents of the gospel. Ganun lang siya. Very vague. Pero nagbanggit siya. Tandaan nyo, ang konteksto nito, babasahin tong sulat na to sa loob ng church. So isipin nyo ngayon, bubuksan yung letter at babanggitin yung mga names. No, kunwari, nagbanggit ako ng pangalan, birthday po ngayon ni Sister Jazz. Happy birthday, sis. Palakpakan niyo ba? Happy birthday, sis. Birthday po ngayon ni Sister Jazz. Bakit? Ibig sabihin, sa haba ng letter, biglang may tinamaan siyang pangalan. Anong sinabi? Pwede ba natin ipakita? Verse 2. At tandaan niyo to, may verses naman na nakasave dito sa PowerPoint. Gusto lang namin buksan yung Bible niyo during reading. Sige po, meron ba? Okay. Verse 2, salamat. So, ano yung nakalagay dito sa verse 2? Say, ako pala yung hindi nakabuklat ng Bible. Sorry po. Kita niyo yung kaipokrituhan ng pastor niyo. Bubuksan ko kayo ng Bible, di ba pala bukas yung akin. Philippians 4, beginning verse 2. It reads. Sige, okay lang, Abi, diyan ka na lang. Mas maganda kasi dalawang verse lang naman to. Wala naman tayong ibang ano. Philippians 4, beginning verse 2. Ito po nakalagay, I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion. Pansin nyo, companion, hindi nailagay. Pero binanggit niya si Euodia at si Syntyche. Sinerch ko pa po kung paano banggitin yung pangalan na yan. Huwag kayong Euodia. Ang hirap eh. Muntik, naglalaro kami ML, kala muntik ng Eudora eh. Euodia and Syntyche.
help these women who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Isa pong mga kapatid na katotohanan. Number one, dito sa text na to, number one, in the New Testament, women are part of the ministry. Maging malinaw tayo. In the New Testament, women are part of the ministry. Sa church po ngayon, ito medyo po yung part na to. Sa church po ngayon, meron ng dalawang posisyon, sikat na posisyon sa church. Yung posisyon pong ito, ang posisyon ng mga tao kung paano nila iti-treat yung women sa ministry. In the church, there are two positions when it comes to gender roles. Egalitarian and complementarian. Let me say that again. Dalawa po yung posisyon sa church, yung egalitarian and complementarian. Ang egalitarian po holds to the position that there is no difference between a man and a woman. Ibig sabihin, pinangahawakan nila yung teaching sa Colossians. Ano po yung Colossians? There is neither man or woman, slave or free, for everyone is in Christ. So yun yung egalitarian. Yung complementarian naman holds to the position that man and woman have different roles both in the home and in the church. Okay. So ano po yung egalitarian? Ang egalitarian po, pag nakita nyo sa application sa church, may mga church na egalitarian ang posisyon nila. Ang ibig sabihin nito, meron silang pastora. Ang naglilid ng church, pastora. Hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na false gospel ang tinuturo nila. Hindi rin ibig sabihin nun na walang ligtas sa church nila. Kasi hindi kahit sino naman magturo ng gospel, kung magliligtas naman ng Diyos, magliligtas siya. Pero may mga churches na yung posisyon egalitarian. Ibig sabihin, walang difference yung role ng lalaki o babae. Okay? Ang complementarian naman po, yung pinangahawakan nito, ganito. May man, may woman, at may role sila specific sa Bible. So to submit to the husband, Ephesians chapter 5, and the man is supposed to lead his household. So, ang isang karakteristik ng pastor, dapat ang kanyang pamilya, nakakatakot po pag si Sister Jonah ayaw na makinig ng preaching. O si Sister Aba ayaw na makinig kay Pastor Leo. Gusto pa naman ayaw na daw. Nakakatakot po yun. Kasi, nawawala, nabablur out. Ngayon, kung bakit ko nasabi, Pastor, ano tayo dyan? Tayo ay complementarian. Tayo ay complementarian. Ngayon, bibigyan ko muna, hindi na pa pwede mag-ministry. Hindi po yun ang sinasabi natin. May dalawang posisyon sa church. No, sundan nyo lang ako. Alam ko medyo ano to. May dalawang posisyon sa church na leadership sa Biblia. The deacon and the elder. Deacon serves the physical needs of the church. The elder teaches the Word of God. May mga deacon ba na nagturo sa Bible? Meron. Acts chapter 7, bago si Stephen, nung pinatay siya, isang deacon ng church, pero nagturo siya ng Bible. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Psalm 16, binanggit po doon na in-entreat yung isa na deaconess. Ibig sabihin, ang deacons may babae. So may male and female deacon, pero wala pong proof biblically na may elder na babae. Walang proof, walang biblical proof na may elder. So sa church natin, ang leadership, it consists of male and female elders, male and female deacons, and then male elders. Yung elder po kasi, hindi po ibig sabihin ng older person. Ang ibig sabihin ng pastoral team. Ngayon, tinanong po ako ng leadership team, at ito yung tanong. Suppose na walang magtuturong lalaki. Suppose na wala. At babae ang nakakaalam ng gospel. Babae lang ang pwede. Babae lang ang meron. Pastor, pwede ba yun? At ang sagot ko, yes, yes, and yes. Kung nasa posisyon tayo na ang gospel na ang issue,
at kailangan madinig ng tao, then praise God. We pray for men or women to share the gospel. Sinong unang nakakitang nabuhay ulit si Jesus? Babae. Sinong nagpakalat na buhay ulit si Jesus? Babae. Hindi sinabi nila, Peter, tumahimik kayo. You are not allowed. Nung nadinig nila yon, tumakbo pa si Peter.Anibigan. So listen to me carefully. Ito yung posisyon natin, but it does not mean, kaya kung may mga deacons na nagturo, even sa midweek, makikita niyo may women tayo nagtuturo. Meron tayo sa kids ministry, even sa youth ministry. May nagtuturo sa atin. Ang aking pakiusap, noon pa man, even nagsimula ako, that the gathered church, ito gathered church tayo ngayon, tayo ang church na ito. Pag nag-gather tayo, ang tatayo is male leader because that is what the scripture prescribes. Kung ako lang po, minsan may times po, nakikita ko yung talent at ability ng mga kababaihan magturo. Wala dito ngayon si Sister Nikki, pero one of the better expositors ng church natin. Hindi nyo alam, si Nikki, Italia. Galing magturo nun. And at the same time, she submits. I appreciate po mga kapatid, tulad po ng wisdom na binibigay ng leadership. Na-appreciate po natin yung kids ministry natin. Na-appreciate po natin even sa finance team natin. Nung si Tita Taylor yung humawa, nagkaroon ng kaayusan, nagkaroon ng direksyon. Because that is what the Lord prescribes. Pero at the same time, pray that men would be trained for the gospel ministry. Ngayon, malinaw po ba yun? Yung posisyon natin? Amen? Alam kong boring to. Hindi kayo gaano mainteresado. Anong kinalaman niyo sa buhay ko? Sorry po. Pero dapat nyo maintindihan, binanggit yung dalawang pangalan na to kasi big deal sila sa church. Big deal sila sa church. Ibig sabihin, alam ng lahat na si Sinteki at si Euodia nag-aaway. Mga kapatid, we believe that we are all created with the same value and dignity. Given by our Lord Savior Jesus Christ, our differences does not make us better or worse, just different in the design of God. Hindi po porket magkaiba, pangit. For example, mansanas, saka Charmaine. Pangit yun. If apples or oranges, they're just different. Hindi ibig sabihin may mas magaling doon. I remember sa BPSU, may nagsasalita po doon, talagang sinasabi niya, yung mga lalaki, hindi kailangan niya ng babae, yung mga talaga namang. Tapos ako yung susunod na speaker, lalaki po yung magsasalita. Pagkakit ko po, sabi ko, as much as I respect yung nagsalita po, kasi parang prof sa UP yun eh. As much as I respect yung nagsalita dito, I would just have to say that hindi po mas magaling o mas mahusay ang kahit sino. Magkaiba lang po sila. Ang mansanas, hindi mo ikukumpara sa different by design. Yun ang meaning ng complementarian, design ng Diyos. Dinisign ng ang Diyos ang lalaki at babae differently. Yun lang yun. Walang mas magaling, walang mas mahusay, walang dito lang at sinasubmit lang natin at sinasabi natin, your design is better. Pinag-uusapan natin to in the end of the last week of what we call Pride Month. Na ang gender daw ay spectrum, parang kulay. Ang gender daw ay spectrum. Merong mga tinatawag na metrosexual. Ibig sabihin, mapag-ayos, pero lalaki. May tinatawag, hindi lang pansexual. Pansexual is hindi naghahanap ng specific gender, basta ma-attract siya dun sa tao. Kung ano man ang gender niya, okay lang. Doon po kasi, ang understanding lang natin, may gay, may male, may female, pero hindi na pala ganun lang. Anong pumipigil sa isang taong tawagin ang sarili niyang dragon? I feel like dragon ako. Tinawag akong maging dragon. Dracarys. Diba? Parang laban na laban.
O kaya man, paano kung tinawag, feeling ko ako ay isang tipaklong. Tipaklong ako. Yun ang aking gender, tipaklong. What stops us from feeling what we feel? Hindi pa sa inyo natatawa. I understand, nakakatawa siya. Pero ito na yung feeling nila. Kaya kagandahan, meron tayong description na ito yung design ng Diyos. And we submit to that. So, may dalawang babae, si Wojja at si Tegi. Second point dito sa text. So, sa first, meron tayong kasamang ministry. Mga kababaihan, please be involved in our ministry. Please serve in our ministry. We need you. Brothers and sisters, we need the sisters. Next, number 2, conflict exists within the ministry. Conflict is not something we can escape. Sooner or later, we will encounter this because of sin. Mga kapatid, may tampuhan pala sa loob ng church noon. Buti na lang dito wala. Meron palang hindi nagpapansinan noon. Dito wala. Eh, kayo nakaganyan. Eh, napawisan kayo. Ang lamig na aircon. Pamigay dito. Ibig sabihin, may mga times pa lang. Kung may Facebook siguro si Sinteki. May Facebook si Sinteki. May popost si Sinteki. Yung iba dyan, nag-community group. Feeling mo naman tama ang tinuturo mo. Nag-post si Wojja. Akala mo naman kagandahan. Parang ganun na nangyayari, pity. Or petty. Yung away. Hindi natin alam kung ano yung pinagawayan. Pero ito yung alam natin. Binanggit sa Biblia. Kaya seryoso. Ang nakakatawa, may ibang scholars, hindi ito, sa pagbabasa ko lang to, may ibang scholars na naniniwala na yung pinag-awayan nila, it is involving a man. May nagustuhan si Sinteki, nagustuhan ni Wojja, nag-away na. Hindi ko siya sabi, di ba? Hindi ko sinasabing totoo siya. Pero historically, may mga nakikita silang evidence na maaaring ganito yan. Love triangle pala ang pinag-awayan. Buti, hindi nabanggit yung lalaki. Pero ang point dito, being that conflict exists within ministry. Ito mga kapatid, a true Christian will seek peace simply because we also understand the grace given to us. It is the same grace we give unto others. Pastor, ano mararamdaman nyo pag ganito? Ganyan? Hindi po minsan lang. Mula ko nagsimula ko ministry. Yung mga padinig sa Facebook, yung padinig sa Twitter noon, hindi na po yung bago eh. Bata po gumagawa niyan eh. Ang is understanding that when you use those platforms, hindi ko sinasabi, hindi ko na siya ginawa. But may mga times na I will post something. Walang kinalaman kahit kanino. Ipopost ko lang. And somehow, lakad yan na ng kulay. Maybe nangyari na sa inyo yun. At nagtataka ako, bakit yung lalagyan ng kulay yan? I'm not even thinking about you. But because napaka-common ang ganong kilusay, ang hirap no? Mga kapatid, sa ministry, one of the things that you have to understand is not everybody will like you. Masaya mo ba kayo na nandito kayo sa church? Amen? Are you happy that you're part of this church, that you attend this church? Can you say amen? Hindi lahat gusto yung church natin. Sound check. Hello. Parang ayaw talaga na mas madinig niya to Hindi lahat gusto yung church natin.
daw. Natawag na siyang gano'n. Tawag na si Pastor Dina. Huwag kang tumawa, ma. Tawag eh. Natawag na po na mali daw ang tinuturo natin sa kaligtasan. So, we understand that not everybody will like us. I understand that not everybody will like me. Minsan, sarili ko din fault. But to that degree, mga kapatid, dalawa yan. Pwede tayo pumatol. Pwede tayo magpatuloy. Ulitin ko, pwede tayong pumatol, makipag-away, pwede tayong magpatuloy at mag-focus. Anong gusto nyo gawin? Anong gusto nyo gawin? Pwede nyo stressin yung sarili nyo sa bagay na tapos na. Paano na lang kung ganito, paano na lang ganyan. O pwede ka na mag-focus doon sa pinapagawa ng Panginoon. Nasa sa inyo yun eh. May mga bagay na hindi nyo na makokontrol eh. Hindi nyo na makokontrol. Dito mga kapatid, ang sinabi ni Paul doon sa verse 2, ano sinabi niya? Mag-agree kayo kay Kristo. Magkasundo kayo kay Jesus. Hindi niya in-emphasize yung conflict. Hindi sinabi ni Paul, actually tama si Uwodja eh. Sinteke, alam mo, mali ka eh. Ang una niyang ginawa, nakikiusap ako sa inyo, magkaaysa na kayo kay Kristo. Huwag kayong mag-aksaya ng oras na masama ang loob nyo sa isang bagay na tapos na. Kung tapos na, ginawa nyo na yung part nyo, tapos na, move forward. Tapos na eh. Tapos na, ano ba gagawin natin? For example, ano ba yan? Nawalan ako ng pera, naayos ako. Wala naman, tinry mo nang kunin ulit, tinry mo nang ano. Alam ka na magagawa, huwag ka na may stress, move forward. Hindi yung iisip mo pa sa gabi na, ay, scam kasi ako eh. Ano ba yan? Kapatid, itulog mo na. Take it as a lesson, move forward. Alam kayo, that is life. May disappointments, may regrets, may sins tayong nagawa. But the Lord calls us to look to Him and move forward. Yun ang sinasabi. Kaya kami yung Philippians 3. Pressing on towards the goal. Marami po tayong kilala na nung tumanda sila, doon pa sila nawala sa pag-ministry. Doon pa nasira nila. Brothers and sisters, ito yung aking para sa inyo, no, mga kapatid. Tuloy natin yung buhay. Tuloy natin yung pag-press. Tuloy natin yung mag-move forward. Tuloy natin yung pagpunta sa paanan ng ating Panginoon. Tuloy natin. Tuloy natin. Banal na Espiritu, tulungan niyo kami na huwag tumingin sa mga nangyari. Bigyan mo kami lakas na bitawan ang mga dapat bitawan para maabuti. Hindi na sinabi ni Paul na, ikaw mali ka kasi. Hindi na eh. Kasi alam niyo, pag sinubukan pang ano yun, walang katapusan yun eh. Parehong may punto eh. Parehong may punto yan. Tulad ng dalawang nag-uusap, parehong may punto yan. Kung parehong may punto yan, parehong may pinag-uusapan yan, anong mangyayari? Wala. Paulit-ulit, iikot ng iikot. Bitawan mo. Turuan tayo ng Diyos na bitawan ang dapat bitawan. Abutin. The upward calling of the prize. Let us move forward for the gospel of Christ. Kapatid, may tanong ako sa inyo this morning. By the grace of God, ano yung dapat mong bitawan sa iyong isipan? Bago po ako tumayo ngayong umaga, kanina sa bahay, nag-pray po ako. Yung mga bagay na dapat. That I will not have ill feelings towards anyone. And I will just focus. Regrets ba? Meron. Hurts ba? Meron. Ano gagawin mo? Isipin mo. Tutulog ka. Iniisip mo. Anong gagawin mo? Masusolusyonan ba? May magbabago ba? Lord, turuan mo kung isuko sa iyo to. Mga kapatid, ano yung dapat isuko ng isipan nyo? Pagod na kayo.
Saan? Ano sinabi ni Paul? Magkaisa na kayo, hindi sa pagbabate, hindi sa kung ano pa man. Ang pagkakaisa ninyo, mas malaki si Kristo kaysa dyan. Pag tinitignan ko po, pinag-usapan po namin kahapon nila Ma'am Marge. Si Ma'am Marge po kasi, ay nakakausap ko, may mga problem. Sabi niya, Pas, kung serious po kayo, pwede po tayo mag-faith dito sa school. Tapos, yung kay Ninong Rey, ay na-open ni Ninong Rey sa Pagkaruman, sa Arellano, may schedule na rin tayo. Yung dami, yung hundreds of those students na nadidinig gospel. Tulungan mo kami tumingin dito, Lord Jesus. Tulungan mo kami tumingin doon sa kama. Tulungan mo kami tumingin sa'yo. Pwede ba natin gawin panalangin yan, mga kapatid? Tulungan mo kami tumingin sa'yo. Hindi dito. Kailangan patunayan ni Sentegi, tama siya. Kailangan ni Wodja patunayan, tama. Kailangan ng kalo niya. Hindi, kailangan ko si Kristo. Kailangan ko si Jesus. Sabi po dito, help these women. Number 3, the point of this text. So una, there are women in the ministry. Second point that we have to understand, conflicts exist within the ministry. At ang pangatlong nakikita natin within this text is this, the point of all our labor is Christ. Kaya tayo nagpapakita dito tuwing linggo dahil gusto natin si Kristo. Dahil pagod na tayo. Isipin nga, nag-i-scroll lang kayo sa social media. Nakakapagod na. Makakakita lang kayo ng post. Kahapon po, hanggang kahapon, may nagtatanong sa akin tungkol sa politiko. Tungkol sa mga politikong ginagamit ang Biblia. Nakakapagod ho. Nakakapagod. Hindi po ako kontra sa politikong Kristiyano. Kaya lang, bakit mo gagamitin ng Bible? Pwede namang isang tabi yan. Bakit kailangan yun? Brothers and sisters, dapat yung maintindihan na ang daming nagpapapagod sa buhay natin. Ang nakakapagpangiti na lang po sa akin, si Raisa at si Bimbi eh. Ikilig na rin ako eh. Bakit ko? Mamaya't maya, may nag-aaway, may nagpapatamaan. Ano gagawin natin doon? Sabi mo dito, yes, I ask you also through companion. Di natin alam kung sino. Maaaring yung church, maaaring leadership ng church, di natin alam. Help these women who have labored side by side with me in the gospel together. Ibig sabihin, kasama to ni Paul. Ibig sabihin pala, si Wodja at si Senteki, dating close. Dati silang close. Kasama ni Pablo eh. Brothers and sisters, let us remember, people that will hurt us are not people from the outside. Kadalasan yung makakapanakit sa atin, yung mga minahal talaga natin. I have hurt people because they are close to me. Vice versa. And the only way yung solusyon na yan ay magkaroon ng tunay na reconciliation at pagpapatawad ay hindi yung ma-overcome ko sa aking sariling lakas, yung galit. Mga kapatid, yung pagtingin kay Jesus, mas mahalaga si Jesus dito. Mas mahalaga ang gospel sa nararamdaman. Mas mahalaga ang ebanghelyo. Nung October po, nung babalik po ako mag-preach, hindi ko po talaga gustong bumalik. May part sa akin na hindi po sa kahit ano pa man. Nakikita ko lumaki si Teo eh. Kailangan ko na ata magtrabaho. Kasi may, di ba, sa tumataginting na salapi,
naiisip ko rin naman na there are better jobs for me. Ano po, may natapos din naman ako, may connections din naman. At yung time na yon, parang kaya naman to. At nung time na yon, nagsasubmit po ako sa leadership. Pangit man sabihin, pero malaking part ng pagtayo ko po ay yung pagsasubmit ko sa leadership. Kasi inask nila ako eh. Tapos balikan na. Nadinig ko po yung kalapas na yun, nadinig ko yung kala sa inaanak ko, sa Harold. Nadinig ko yung kala Ninong Ray, nila si Cesar. Ano si Cesar? And yung pagbalik ko pong yun, may takot, may duda sa aking sarili. Pero at the same time, doon ko po naranasan yung mag-preach na alam kong gospel yung tinitignan ko. Ngayon kasi hindi ako magsisinungaling. Kahit pa paano nabalik na yung confidence eh. I will not lie. Pero nung time na yun, talagang bankrupt ako doon sa tapang. Na yung tinayuan ko noon, nung unang ito ang gospel, kailangan ko itong ituro dahil dito ako tinawag. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, may mga times na pag shinare nyo yung gospel. At kanina, nag-open kami ng mga kalalakihan dito. Hindi natin mararamdaman na worthy tayo sa gospel. Daman natin yung dumi, daman natin yung kasalanan, daman natin yung ating pagkukulang. Pero mga kapatid, mula doon, pag binahagit, kasi mga kapatid, sino ba naman ako na magulang ng ganito, ni ganyan, at yung mga pagkakamali ko, alam ko, sino ba naman ako para maging karapat-dapat sa mabuting balita ng Diyos? Ibig sabihin nito mga kapatid, yung ating mga weaknesses, totoo, existent siya. Existent yung anong gagawin natin? Yung labor natin side by side, totoo din. Kung mapapansin nyo, nirarally ni Paul yung kanyang nakakasama. Huwag na kayong mag-away dyan. Kayong mga nakakita ng away nila, huwag na kayong magkampi, huwag nyo nang tignan at mag-enjoy na nag-aaway sila. Huwag kayong magdiwang na nag-aaway itong dalawang to. Ikaw ang tama. Hindi ganun eh. Hindi po ako natutuwa na magsasabihin sa akin, Pastor, I'm on your side. Yun nga eh, wala kang side. Wala namang side eh. Dahil pag may kapatid na kayong nasaktan, lahat tayo natalo. Brothers and sisters, this is a group effort to join together for the gospel of Christ. Mga kapatid, imbitado kayong lahat dito. Imbitado kayo kung nasaan man kayo, saan inyong mga trabaho, saan inyong mga lugar, kung nasaan kayo, imbitado kayong ibahagi ang salita ng Diyos sa mundo. Kasama natin. At pinakamahirap mga kapatid, yung paano natin titignan to? Na si Sinteki, si Wodja, nag-away, nagtalo, nagtampukan, alam ng buong church. Sinabi ni Pablo, tumingin kayo, pero hindi lang siya tumingin sa conflict. Tinignan niya lahat. At sinabi niya, I ask you also, tulungan nyo. Because reconciliation is a community project. We pray for each other. Men, women, all of us are going to be accountable to Christ. All of us are contending for the gospel. Let us not waste our time with petty things. Let us look to the mission of Christ. Maraming bagay na sasayangin ang oras natin mga kapatid. Pero sana wag na. Sana makita ninyo na araw-araw papalapit yung balik ng ating Panginoon. Sana makita nyo na araw-araw na tumatakbo ang ating buhay. May mga tao sa paligid natin na kailangan madinig na si Jesus ay buhay. Kailangan lang nilang madinig yun. Kailangan nilang madinig na may kasalanan tayo at meron tayong kahinaan. Apart from Jesus, we are nothing. Mga kapatid, in this conclusion, gusto kong sabihin din. Kasi po makikita yung side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Tingin po dito mga kapatid. Kung sino man ang manampalataya kay Kristo Jesus, maliligtas at magkakaroon ng buhay na wala. Amen? Tayo yon.
Ang tanong, ipagdadamot nyo ba yun? Ipagdadamot nyo ba ang kaligtasan inyong tinanggap mula kay Jesus? Ang sinabi dito ni Paul, ligtas na kayo. Ang pangalan nyo na sa aklat na ng buhay. Pero bakit nagle-labor pa din sila? Pwede na silang mag-relax. Kasi ito, hindi pwede na ang puso mo ay puno ng pag-ibig ni Kristo at hindi mo siya ibahagi. Imposible yun. Hindi pwedeng mahal mo si Jesus at wala kang mahal sa iba. Matagal natin sinasabi nung isa pa lang ang service natin at nagsisimula ako magpastor dito sa church. Sinasabi natin, hindi naman to tungkol sa paglago. Ngayon, magmumukha na tayo ipokrito, lumalago tayo eh. At ang atin, hindi goal ng church yung lumago, kung maraming magiging membro yung church. Yun ay epekto ng pag-abot. Pero hindi goal yung lumago, ang goal umabot. Kung marami pa tayong maaabot para kay Kristo, purihin ng Diyos. Sa lahat na naandito, ito ang imbitasyon. Sumunod tayo kay Jesus. Maglingkod tayo sa pangalan na karapat-dapat paglingkuran. Kayo at ang inyong pamilya, ang mga panalangin, ay isuko ang inyong mga buhay para sa misyon ng ating Panginoon Jesus. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Amen? Sige, palakpakan natin si Kristo. Let's conclude this. Ang conclusion mo natin. At ito personal ko po ito. It is an absolute joy to work alongside brothers and sisters sharing their faith. Kanina po tuwan-tuwa ako, si Brother Bench, nakita ko doon, nag-share yung labor po ni Ate Lota at ni Sir Ray, Ninong Ray, para yung ma-establish ulit yung kids ministry natin. Sobrang nakaka-bless. Kahapon, sila Ate Amor, sila Tita Te, the rest of the women ministry, nag-meet last Saturday, sila yung Nakaela, yung youth ministry, nag-meet. This Friday lang, Friday ba yun, Jeff? Noong Friday, kami nila Kuya Chris, nakita-kita yung aming CG, si Pastor Leo, nag-e-effort para magkaroon ng CG pa yung men's dito. Yung women, sila Jonah, sila Jazz, sila Hazel, nag-meet. Sabi ko, ang kinakaligaya ko kako, unti-unti, nagiging kultura na sa atin yung pag-meet ng mga grupo natin para mapag-usapan ng Ebanghelyo. Brothers and sisters, it's an absolute joy to work alongside brothers and sisters, sharing their faith. There is no such thing as a one-man army in ministry. Hindi ko po ito kayang mag-isa. Ako po ay binigyan nyo ng napakalalim na pribilehiyo para ituro yung Bible. Linggo-linggo, pumupunta kayo dito, lahat kayo, sila Kuya Marlon, sila Faye, sila Brother Allen, lahat kayo, pumupunta kayo dito, uupo kayo, papakinggan nyo akong magsalita, sino po ba ako? Eh, pastor namin kayo, yun nga eh. Binigyan nyo akong karapatan na yun. Alam niyo yung church yung nagsasabing pastor yung tao eh. Hindi naman seminaryo. Sa Biblia, ang tumatawag sa pastor yung church. Kaya mga kapatid, kalagalakan ng puso kong maglingkod sa kayo. Kaya sa lahat na nagsaserve, pastor, gusto ko namin serve. Paano kami magiging part ng groups? Paano kami magiging part ng small groups? Na sinasabi nyo, mamaya po, 30, after ng lunch, meron talaga kami training. Yung mga gusto pang sumama at matuto pa, pwede kayo sumama doon. Ang 30 dito. Kahit sino pwede. At kung kuwari, nakapakinig na ka, kailangan nyo umalis na maaga. Alis kayo maaga. It's fine. Pero stay lang kayo for a bit, pakinggan nyo yung ginagawa, kasi may gusto tayong gawin. Kasi nakikita natin, may padami ang tao, ang daming pumupunta sa church, kahit yung evening services, kung nakita niyo yung picture namin sa evening service, puro bagong pamilya na yun. Amen. Amen. Bakit dadali ng Diyos yun? At sa habag ni Kristo kasama namin kayo. There is no such thing as a one-man army in ministry.
Christ was the one who was alone on the cross for us not to be abandoned anymore. Si Jesus yung mag-isa sa krus, hindi tayo. Sabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Kaya siya iniwan mag-isa para hindi na natin maranasan yung pag-iwan ng Ama. Hindi na tayo i-abandonan ni Kristo, ang ating Ama. Kung meron tayong Ama na iniwan tayo sa mundo, ang ating Diyos Ama, hindi tayo iwanan dahil kay Kristo. Mga kapatid, tulad ng sinabi ni Paul, I entreat you, my fellow workers, magkaisa tayo sa Panginoon. Mga kapatid, I invite all of you. Huwag na lang kayong maging audience. Gusto niyo magturo sa kids, may kids na singing. Gusto niyo maging part ng music, kung gusto niyo maging part ng community groups, pwede. Sama, grow, bukas ang pintuan, pwede kayong mag-serve, but you have to come. Hindi kayo spoon feed, sumama kayo sa amin. And let us follow Jesus together. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay.